at sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Gomez ng Batch 3. Ang topic pang tatalakay natin ngayon ay paano harapin ang susunod na taon. Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa Joshua chapter 24 verses 24 to 25. At buksan po natin ang ating pusong isip sa mga nakasalita ng Diyos. Sinasabi dito na, and the people said to Joshua, we will serve the Lord our God and obey Him. On that day, Joshua made a covenant for the people, and there at Shechem, he affirmed for them the peace and laws. Sa Tagalog, at sinabi ng bayan kay Josue, ang Panginoon natin Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming susundin. Kaya't nakipagtipan si Josue sa bayan ng araw na iyon at gumawa ng mga tuntunin batas para sa kanila sa Shechem. Teaching number 1, the people witness God's faithfulness. Ang mga tao ay nakita ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng mga Israelita ay nakaranas sa mga gawa ng Diyos na nagpapakita ng kanyang katapatan at pagmamahal. Dapat natin kilalanin ang pangalagaan ng mga biyaya at paggabay ng Diyos sa ating buhay. Teaching number 2, the people are burdened by the idolatry. Ang mga tao ay nabibigatan ng pagsamba sa mga Diyosan. Ang mga Israelita ay ang mga kasanayan ng pagsamba sa mga puwad na Diyos na nagdulot pagtalikod sa tunay ng Diyos. Ito ay paalala na ang pag-angkop sa mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos ay naging pabigat sa ating spiritual ng buhay. Teaching number 3, the people renew their covenant with God. Ang mga tao ay nag-renew ang tipan sa Diyos. Bilang tugon, sila ay nagdesisyon ng ibalik ang kanilang pangako sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ang pag-renew ng tipan ay nangangalaga ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos ng buong puso. Application number 1, remember God's faithfulness. Alalahanin natin ang katapatan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Dapat natin isipin ang pagkakataon na pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan at magpasalamat sa Kanya. Ito ay nagbibigay ng lakas at tiwala sa ating pananampalataya. Application number 2, release unnecessary burdens. Bitawan ng mga hindi kinakailangan. Iwaksi ang mga gawin o bagay na naging sanay ng paglayo sa Diyos, tulad ng mga bisyo o maling influensya. Kung ilinis ang ating puso ay nagbibigay daan sa mas malapit na relasyon sa Diyos. Application number 3, renew your commitments to God. Gawin natin ng isang personal desisyon ng maliit talaga ang ating buhay sa pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng salita at paggawa ng mabubuting gawa. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.